Aswang na asawa. Sa isang liblib na baryo, naninirahan si Elias, isang mahirap na magsasaka na umaasa lamang sa pawis at pagod sa bukid. Ngulit sa kabila ng kahirapan, nakatagpo siya ng babaeng nagmahal at tumanggap sa kanya, si Amara. Maganda, mahinhin, ngunit may tinatagong lihim. Amara, pasensya ka na. Ito lang ang naiuwing pagkain. Kaunti lang ang ani ko. Hindi mahalaga kung kaunti o marami, Elias. Basta't magkasama tayo, sapat na. Ngunit kahit puno ng pagmamahalan ang kanilang tahanan, tila may mga mata mula sa baryo na palaging nakatingin at nagbubulong-bulong. Ay nako, kawawa naman si Elias. Wala nang maibigay sa asawa niya. Baka iwanan din siya ni Amara. Kung ako si Amara, hindi ko kayang tiisin ang ganyang kahirapan. Siguradong may tinatagong sekreto yung babae. Tingnan mo nga mga mata niya, parang laging gising sa gabi. Habang naririnig ni Elias ang panlilibak, hawak niya ang dibdib at puno ng hiya. Isang gabi, nagising si Elias at napansin na wala sa tabi niya si Amara. Dahan-dahan siyang bumangon at sinundan ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa likod ng bahay. Sa kanyang nakita, unti-unting nagbago ang anyo ni Amara. Humaba ang kanyang mga kuko at ang mga mata ay nagningning. Amara, Diyos ko, ano ito? Elias, patawarin mo ko. Ngunit hindi ako tulad ng iba. Ako ay aswang. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Mahal kita, Amara. Ngunit paano ko datanggapin ito? Dahil alam kong hindi mo ako kayang mahalin kung malalaman mo ang totoo. Ngunit sa lahat ng taon, ikaw lamang ang nagbigay sa akin ng pagmamahal. Kaya tiniis ko ang gutom, tiniis ko ang pangungutya para lamang manatili sa piling mo. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo. Aswang si Amara! Siya ang dahilan ng pagkawala ng mga hayop at bata sa kabilang baryo. Patayin na natin siya bago pa tayo lamunin lahat. Hawak ng mga tao ang kanilang itak at sulo. Tumigil kayo! Siya ang asawa ko! Hindi siya kaaway. Siya ang nagligtas sa akin sa gutom, sa hiya, sa lahat ng hirap. Kung siya'y papatayin ninyo, pati ako, patayin nyo na rin. Kung ang pagkatao ko ay magdadala ng panganib sa inyo, aalis ako. Ngunit tandaan ninyo, ang pagiging aswang ay hindi sukatan ng pagkatao. Ako man ay nagmahal ng higit pa sa aking sarili. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tinalikuran ni Amara ang lahat at lumisan. Naiwan si Elias, umiiyak at walang magawa. Lumipas ang mga araw, ngunit nanatiling bakante ang tabi ni Elias. Ang kanyang asawa, ang aswang na minahal niya, ay naglaho na parang hamog sa umaga. Ngunit sa bawat gabi na malamig ang hangin, pakiramdam ni Elias ay naroroon pa rin si Amara, nagbabantay mula sa dilim.